Good morning, Katuto. Welcome to Kabadli. Good morning mga katoto yan. Happy day po sa lahat. Ayan, July 18, 2023 na naman. Sumalapit na naman ang Pasko na yan. Okay. By the way, dito kami ngayon sa may Baguio at ang ginagawa namin dito ngayon is umakit kami noong July 15, 16, 17, 18. So almost 3 days din naman kami nag-stay dito sa Baguio na yan. At syempre naman sa araw na ito, pupuntahan natin ang isang lugar na bago pa lang sa ating pandinig. Ito yung tinatawag na Igorot Stone Kingdom na yun. Kung saan na ito yung nakikita ko lang sa Facebook at saka TikTok. Okay, tara, samahan nyo kami sa aking paglalakbay at punta muna tayo sa Mines View. Alam nyo ba mga katuto na nung unang punta ko rito sa may Baguio na yan, so nagtataka ko bakit pa ako yung walang mga aircon itong taxi dito sa Baguio next sa Manila na naka-aircon. Pero nung nanotice ko na lang, nung sumakay na kami dun sa taxi na walang aircon nga, nakabukas yung bintana. Pero talagang sobrang lamig, kaya hindi na kailangan talagang mag-aircon ang mga sakyan dito sa may Baguio na yan. At ang isa rin sa napansin ko sa mga taxi driver dito sa Baguio na yan, kadalasan kapag tayo nagbibigay ng pambayad at may suklian po, kahit sabihin natin 10 peso, 20 or 5 peso na yun. So automatic binibigyan na yung sukli na yun, unlike doon sa atin doon sa Manila, na paminsan nagpapadagdag pa sila doon ng pumasahe o dahil nga sa truck niya, o naintindihan naman natin. Kaso nga lang dito iba yung mga taxi driver talaga sila po ay binabalik nila yung kanilang sukli. At yung napansin nyo nga katuto kanina, nadaan natin yung gate ng Teachers Camp at pababa na baba tayo, mamaya tataas na tayo. At syempre naman, bago tayo makarating dun sa Mines pinapupunta natin sa may dulo, dadaanan muna tayo dun sa may Botanical Garden. So madadaanan natin yan, plus may isa pang tanawin din ayun, madadaanan din natin yung White House. Ayan, so mamaya tingnan natin kung talagang maaaninag natin, kasi alam ko medyo makapal ang fog ngayon Walang beses na akong umakit ng Baguio, pero hanggang ngayon bumabalik pa rin ako dito sa Baguio na yun. Ewan ko ba kung bakit. Pero ang napapansin ko kasi dito pag nandito ka sa Baguio na yun, talagang iba yung nararamdaman mo, yung parang anlamig, ano pa ba, talagang parang napaka-tahimik ng buhay mo pag naandito ka. Siyempre naman, nandito rin yung pinaka lugar na malinis na may tutorial. At higit sa lahat, yung kanilang may pagmamalaki yung kanilang klima talaga. Na talaga hindi mo makalimutang di ka magkape sa araw-araw, lalo pag madaling araw o kaya kapag hapon, magkape sa umaga, sa tanghali, sa hapon, kape ka ng kape. Ewan ko lang kung hindi ka nagkaroon ng sakit, pero okay lang naman magkape ng magkape, no? Ang problema na dito sa Baguio paminsan-minsan dito sa malamig na lugar, yung pagligo natin sa umaga, halos nagkakaroon tayo na hindi tayo maligo na isang araw dahil nga sa takot. Akala mo naman pagbuhos natin ng tubig, akala mo naman punong-puno ng yelo yung timba. Ayun na nga katuto, na daanan natin yung pinaka-gate ng White House. Pero hindi ko na-focus yung camera dahil unang-una medyo makapal yung fog, kaya yung gate na lang yung ating inakunan. Mukhang malapit na rin tayo dun sa una nating destination, yung Mines View. At alamin natin kung ano talagang mayroon dun sa Mines View ngayon, kung ano yung pinagbago at ano nga ba yung nawala. Ewan ko kung nandun pa yung malaking aso na yun, saka yung kulay pink na kabayo. Mamaya tingnan natin kung nandun pa sila.
So ayun na nga mga katutan, dito na tayo sa Mindsview Park. Ayan, so bababa na tayo. So medyo madulas yung daan at medyo mambun kanina at medyo ano nga dito makapal yung fog. At teka lang muna, mukhang wala ata tayo makikita ngayon dito na magandang tanawin dito sa may Mindsview, dito sa may bato na yan Pero okay lang, at least na puntahan po rin natin kahit pa paano. So ang mapapansin natin ngayon dito is marami dito mga halaman na nagtitinda dito sa may gilid na, unlike dati na medyo maluwag, pero ngayon talagang medyo may kasikipan ng dinadaanan dahil nga sa mga nagtitinda. Pero okay lang yan kasi maganda rin naman yung mga tinitinda nilang halaman. Okay, so ito yung maliit na espasyo na yan, dito matatagpuan. Ayun, andito pa rin yung aso pala. Then dito kayo maaaring magpalit ng costume na yan, pero may bayad po yung pagpapalit ng costume na yan, yung pang-igorot na yan, so may bayad po yan. So mula sa ulo hanggang baba, ayan, babayaran mo yun, tapos ibabalik mo rin pa for picture taking lang. Siyempre naman, kasama ng mga anak na yan, ito yung mga pakay na kailangan may pagmalaki na nakarating sila dito sa Mindsview na yan, kaya kailangan na mo picture na naka-costume. Ayun, nakita ko na nga dito yung kulay pink na kabayo, pero hindi ko alam kung ito yung original na kabayo dati. Parang bago na naman kasi mukhang bata pa So, naka-design kulay pink siya. So, yung kabayo na yun, maaari mong sakyan yun. Yung mga bata kadalasan sumasakay. So, syempre naman may bayad yun. Hindi po libre yun. May bayad po ang pagpapapicture sa kabayo. So, ayan mga katutan, dito na kami ngayon sa may parang pangpang, yung malaking bato na kinakatayuan, at dito kadalasan pumupunta yung mga tao para magpa-picture at para makita yung magandang tanawin. Kaso nga lang, wala ka talaga makita rito dahil unang-unang makapal yung fog, o kung mapapansin para ka nasa langit. So yung kasama ko si bro, ayan, pala yung picture naman, pala yung selfie niya. So kahit paano, first time na pala kasi makarating dito, kaya yun, in-enjoy yung kanyang sarili na yun. Ako naman, bali wala sa akin kasi yung pangwalo ko ng punta rito. Pero okay lang, naisip ko nga katuton na, what if kung ganito sa Manila kalamig yung panahon? Siguro, maraming mga tao dun na malamig yung ulo nila at hindi papairan yung kanang ulo, init ng ulo na yon. Dahil syempre naman, nakakadagdag ng init ng ulo ang tinatawag na init din ng panahon. Abay, kung agree kayo or hindi man sa akin, ay ang totoo, ganun talagang nagaganap. O ayan mga katoto, so akit na tayo at pupunta na nga tayo sa isang destination na yon, yung pinaka lugar na pupuntahan namin. Ito yung Igorot Stone Kingdom na yon, doon sa may Trinidad pa ata. So sabi nila mga 20 or 30 minutes daw ang biyahe no, kapag hindi traffic. At kapag yung taxi na sasakyan mo ay hindi nadadaan doon sa may city ng Baguio na yon. Tayo. Ito yung likod ng mukha mo. O ayan, so naglalakad kami ngayon at pupunta kami dun sa may sakayan ng jeepney na yun, pababa, papunta sa may city ng Baguio na yan. So medyo mahirap ang sakayan dito, kaya
hanapin muna namin sinasakyan jeep na yun. At sa wakas katondo, nakasakay na rin naman kami ng taxi na papuntang Igorstone Kingdom na yan. Ayan, so tingnan natin kung mabilis yung biyahe na yan. So mukhang shortcut nga talaga yung dinadaanan ni Kuya driver na yan. So ingat lang Kuya sa pagdadrive. Ayan ang nakakatuto, narating na namin yung Igorstone Kingdom na yan. So ito nga po ay ang tinatawag nila. So puro nga bato nga talaga. Kaya nga ito ayan, puro bato. Pakit na kami ngayon at magbabayad na kami ng entrance dito sa bagong attraction ng Baguio na yan. So ito, dito. Habang nagbabayad ng entrance yung kasama ko, ayan. So ito yung makikita pag nasa taas ka. So ipapakita ko muna yung view na yan. So maluwag. Ito naman kabila is CR. May canteen din naman dito. May mini canteen na. Ito yung bayaran ng ticket. Okay. So paikot-ikot muna tayo ngayon. Maraming tao. Halos yung mga tao dito. Ang daming bumababa kanina pero dami lang umakyat. So medyo mainit lang talaga dito. So ayan. So malapit na kami pumasok. Papasok na nga kami ngayon dito. Ayan, so chinecheck muna yung aming dalang bag at kung yung ticket na yun, kinuha na rin yun. Ayan, so mainit. So ang entrance talaga nito yun yung may butas, kaso hindi kami makadaan doon kasi marami nagpapapicture. Ayan na yan, oh, ganyan. Ayan, oh, kaso may nagpapapicture, nakakahiya naman sumingit. Kaya ayan, dyan lang muna. So mamaya dadaan naman kami paglabas. Kaya dito muna kami dadaan sa may kabila, talagang tataas ng puro bato. Okay, so papasok na tayo dito. Ito yung pinakabukanan nila ngayon. Ayan. So, lakad-lakad na tayo ng bahagya. Hindi ko lang kung saan galing yung bato. Isa lang ang kulay ng mga bato nila. Yun. Parang batong galing sa dagat. Pero ang dadami, no? Ayan, so ito yung pinaka basement nilang ng place na ito. Makitid yung kanina. Makitid yung dinadaanan. So medyo doble ingat din pag nandito kasi matutulis nga yung mga bato rito.
Kung mapapansin nyo mga toto, talagang hindi lang ito pang magkasintahan or magjowa. Yan. Sumari itong maraming pumunta rito na kasama yung mga anak. So pampamilya talaga yung pasyalan ito. Kasi unang-una, ma-appreciate ng mga bata yung pasyalan dito. Dahil nga sa medyo nakaka-excite yung umakyat dito. Mahapon ka pero syempre naman doon sa mga may hika ay mahirapan umakyat kasi napakatarik ng dinadaanan dito. So kung mapapansin nyo, mataas na mataas. Pupunta namin yung pinakatuktok mamaya-maya. Maganda dito mga katoto na kahit na medyo mainit pero okay pa rin, enjoy mo pa rin yung panahon. Ayan, so kakaiba, ito yung bagong attraction nila dito sa may Baguio, kaya dito sa may La Trinidad. Puntahan nyo ito minsan, hindi kayo magsisisi. Oh, taas. Sa taas pa tayo. Picture natin bro.
May payong bro ako. Gusto mo payong? Ha? Gusto mo dyan? Ah, hindi na kahit. Hapo dito, mahapo. Padaan. Lugit. Oh. Ako para dito. Video to. Oh, ba, maganda dito. Oh, sulit. Nasakoy ba ako? Pumunta lang ba ito siya, no? Picture ka? Shower mo. Okay, so mga tutang, nandito na muna yung pag-vlog natin tungkol dito sa La Trinidad, dito sa Igoroston Kingdom na yan. So, thank you very much sa mga nag-subscribe. Thank you very much sa mga nag-views at nakanonood. Okay, ingat ang lahat.